Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin
Kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ng ika-6 na misa nobenaryo na para sa karangalan ni Maria, ina ng walang mapagampon. Ating idalangin sa misang ito ang ating mga personal na kahilingan, lalong-lalo na sa nangyayaring virus at ang mga nangyayaring gera sa mundo. Pagdasal po natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ipinagdiriwang namin ngayon ng bunggalak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo pong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia.
sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing din bagamat hindi naman sila inutusan. Hindi umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya pagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo, sina Judas at Silas, upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop ng binigtig. Huwag kayong mangikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ng mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao ay nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awitang masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lira at alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo, mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako at ang humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bungas gayon. Sa gayon, ang anumang hiningin nyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa atin mga kapatid. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng ika-6 na nobenaryo, no? So, sa ngayon, sa pagbasa natin ngayon ay isa lamang ang pinupunto ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, no, sa mga nanonood sa ating live, sino na ba ang umibig? No? Sino na ba ang umibig sa atin? Hindi ko po tinutukoy ng jowa or ng crush. Kasama din po ang family. Pag-ibig sa sarili. May nagmahal na po ba dito sa mga server? May nagmahal na po ba? May umibig na ba? No? Sinasabi nila ngayon, no, pag pupunta kayo sa online ay mas talamak ang mga yung breaking season at yung mga dance craze sa TikTok. Yung nakita ko, Father, yung cha-cha, yung nagcha-cha-cha sa kanta ni Bruno Mars, no? Pero mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? At paano natin maiko-connect dito sa ating selebrasyon na ginaganap natin ngayon? Sinabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Straightforward si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo. Hindi ibig sabihin sinong iibigin. Hindi ibig sabihin kung sino yung mga gusto lang ibigin. Hindi ibig sabihin na ito lang iibigin ko, yun lang yun. Hindi. Pagkat binibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay umibig kahit tayo ay ayaw natin sa sarili natin at kung tayo ay labag din sa kalooban. Sa ating unang pagbasa, sinasabi dito yung sa pagiging Kristiyano natin, no? Sinasabi din sa ating salmong tugunan, Diyos ay dakila. Pinupunto ng ating salmo, quote and quote, Diyos ay dakila. Naisipan nyo na ba kung tayo ay magmahal, sapat na ba ang pagsasabi ng I love you? Sapat na ba ang pagsasabi ng I miss you? Sapat na ba ang pagsasabi ng nandito lang ako palagi para sa iyo? Sapat na ba yung sinasabi natin na kahit anong mangyari, nandito lang ako? Pagmamahal na ba yun? Sa tingin natin, maraming kabataan nang magsasabi, yes, Father, pag-ibig na po yun. Na pag nag-uusap, no, late night calls, sleep call, di ba? Maabot ng sleep call, kung sa mag-asawa,
naglalambingan, no, nagmamahalan. Sinasabi ng ating Panginoon ay hindi lamang sarado ang pagmamahal doon. Ngunit ang pagmamahal na sinasabi ng Panginoon ay kung hanggang saan tayo mananatili at kung hanggang kailan natin pipiliin yung tao. Iyon. Sabi nga nila, sa isang kanta ng Ben and Ben, mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Doon pa lang sa kantang iyon, sa pagpili, ay isang senyas na mismo sa atin. Sinasabi ng Panginoon na tayo ay karapat dapat ibigin. Dahil ang pag-ibig ay isa siyang universal, abstract thing. Ang pag-ibig, hindi mo naman mahahawakan yan. Pero bakit kailangan na kailangan natin yun? Ganun din naman ang hustisya, no? Hindi naman siya nahahawakan ng hustisya, pero bakit napakakailangan? Ganun din sa pag-ibig. No? Na kahit anong mangyari, na kahit tayo ay lukuban or saktan, nandito pa rin tayo, naghahanap pa rin tayo ng pag-ibig. Ganun din naman sa mga seminarista na naghahanap ng kanilang, hinahanap ang kanilang sarili. Sino ba ako? Sino ba tayo? Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, mas lalo dito natin makikilala ang Panginoon. Mas lalong natin makikilala ang ating sarili. Mas lalong natin makikilala kung ano o kung sino tayo. May napanood po ko kagabi na isang video na pangalan ay True Love. Makikita niyo po yun sa post ng Jesuit Communications. Para bigyan lang po kayo ng context, ang video po ay naglalaman na may isang lalaki, napaka-successful, doktor, maganda ang career, may pera, may magandang girlfriend. And sila no girlfriend niya ay 5 years na. Pero, despite na 5 years na sila ay, bakit kahit 5 years na sila ay hindi pa rin sila napapakasal? Sagot nung lalaki, nung tanong nung babae mismo ay, Han, ba't hindi pa tayo nagkakasal? It's already 5 years. Ang sabi ng lalaki, hinahanap pa rin niya ang sarili niya kung may tamang timing ba to. Samantalang ang kanyang mga magulang ay nag-aantay sa kanya kailan sila magpapakasal. Ngunit, may isang enkwentro na nasa ospital, yung doktor, nakakita ng isang madre na nagkaroon sila ng onting usapan, ay doon nakita, inimbitahan ni sister, si doktor, na umattend sa isang retreat sa Sacred Heart Novitiate dyan sa Novaliches. And doon, mas lalo niyang bumukas ang kanyang sarili. Mas lalo siyang nag-discern. Mas lalo lang niya natanggap yung kanyang experience with God. The divine experience, divine intervention with God. And despite you already have the money, you already have the fame, you already have the position, you already have a good family, despite all of it, he chose to enter the seminary. He chose to be a Jesuit brother. And because why? Because he found himself inside. And that's what's experiencing in our seminaries right now. Na maraming tukso, no? Yung mga seminarista lumalabas. Hindi naman sinasabi natin na masama magjowa sa labas, pero ang sinasabi lamang ay we always try to discern on the things that we are not sure. We always try to discern on the things that we aren't have the 100%. And despite all of it, we're still finding that love.
Kaya, kung mapapansin nyo, kahit marami tayong na-encounter sa buhay, naghahanap pa rin tayo ng pag-ibig. Nagpaparinig pa nga sa online, uy, baka makita to ni Crush. Uy, baka yung gagawin ko is maramdaman ni mama or ni papa yung pagmamahal ko sa kanya. Or baka sa kaibigan ko, baka love ako ni tropa, ganyan. The friendship love. And there's so many types of love. There is agape, there is eros, there is philia. There are so many things in the concept of philosophy. Pero yun nga mga kapatid, that despite that we are trying to find love in different places and in different every time, we should also ask ourselves, if we are finding love, do you know yourself? Sige, sabihin natin, meron kang relationship ngayon. Or sabihin natin, may relationship ka, wala. Do you know yourself? Kasi, mostly, mas willing tayong kumilala ng ibang tao, pero hindi natin kilala ang ating sarili. Tama ba? At yun ang ipinaparamdam sa atin ni Jesus. Kasi ang pag-ibig ay hindi lamang sa kapwa-tao, hindi lamang sa Diyos, but sa atin din. Na tayo, bigay tayo ng bigay, napapabayaan ng ating sarili. At kung napapabayaan natin ang ating sarili, hanggang doon na lang tayo. Masakit at aminin, pero ganun ang nangyayari ngayon. Nagpaparinig online, pero ano pa rin nangyayari? Wala. Kasi nga, kung bigay tayo ng bigay, hindi naman natin kilala ang ating sarili, wala rin kapupuntahan nito. It's nonsense. And love isn't just a feeling, it's a choice. Love is a choice. It's a commitment, it's a responsibility. If we have a responsibility to our jowa, to our crush, to our family, especially we have this responsibility to God. We go to church. We receive the sacraments. We go to confession. So much so. And sa connect ng ating celebration ngayon kay Nuestra Señora de la Desamparados, Gobernadora de Manila, ang sinasabi lang sa atin, dahil tayo ay nilalapit kay Maria, sinasabi ni Jesus, ibigin natin siya. Ibigin natin ang ating ina. Si Maria, ibigin natin si Maria. Dahil sa napaka-focus natin ngayon sa makamundong mga bagay, nakakalimutan natin ang ating sarili. Nakakalimutan natin si God. We are so much so basing ourselves on social media that we don't know ourselves. We don't know God anymore. Hindi na natin kilala si Jesus. Hindi na natin kilala si Mary. Hindi na natin kilala ang ating sarili. Kaya mga kapatid, we always try to find love in other people. How about, let us try to find our love not just to the other people around us, the family, the crush, the jowa. How about let's try to find our love to ourselves. Let us try to find the love to God. Napapansin ko rin pag nagsascroll ako sa TikTok, marami din naman ang nagpo-focus self-date, no? Uuso na yung mga self-date na yan kasi sa sobrang sa sobrang karamihan na ng single ay mas prefer na lang dinedate ang sarili. And that's a good thing. Know yourself before entering one.
Because I have known some people, no, some parishioners that they pumapasok na lang ng relasyon. Pero hindi, nagfe-fail. There's like a cycle to it. Kikilala, magde-date, magkakaintindihan, magbe-break. Uulit, magkakakilala, magde-date, magkakaintindihan, magbe-break. Ulit na naman. Paulit-ulit siya eh. And God is reminding us, try to find love to yourself. And little ones, God is giving you that chance right now. God is giving you the chance to love God. Kaya mga kapatid, ang pagmamahal, hindi lamang siya joke. Kung umamin ka kay crush, love mo siya, crush mo siya. It doesn't mean na pag crush mo yung isang tao, love mo na agad, ha? Iba ang gusto sa love. Iba ang want sa love. Kakaiba yun. But loving is someone you would know the person that you will last with, and the person that you will always choose. Pipiliin at pipiliin mo araw-araw. Going back doon sa kantang yun. Mahiwaga, pipiliin ka araw-araw. That is the love that we're trying to find. Hindi man tayo may jowa, we might be alone, we might be single or taken. But it doesn't only choose on the person that we love. But pipiliin ka araw-araw, pipiliin ang sarili, o pipiliin natin si God. Pipiliin ang sarili, pipiliin si God. Hindi lang siya constrained sa mismong jowa type thing. Always remember that. Ngayon, lumalabas na yung mga bagong kanta ni Ben and Ben. Yung Lifetime, Reimagined. At the latest one that released, Autumn. Why can't we be together? If that's the question to yourself, why can't we be together? Ask yourself. Possible it's them, but try to find yourself. Who am I? Who am I first? And once you answered yourself, and once you find yourself, then that's the time you can enter and take the risk on falling in love with someone else. Masakit. Siyempre, masakit yan eh. Pero tatandaan natin, kahit masakit, merong isang kasabihan, that pain is always the best teacher. Why? Dahil kung tayo ay nasasaktan, mas lalong doon tayo natututo. Nasa huli ang pagsisisi. At kahit anong mangyari, ay palaging nandyan ang Diyos para sa atin. Lalong-lalo na ang mahal na birhen na inang walang mapag-ampon. There are things that needed to be thought. There are things that needed to be examined. But you should, before loving someone else, examine yourself. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa puri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, at sumain nyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tungoy na ingang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tumubuhos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya ay pananagutan, ay siya ay bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itanampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsidluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Muli kanyang pinasalamatan. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad ng sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Father. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ni Miguel na aming Obispong sa platapormang ito, ni James na kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang ina ng walang mag-ampon, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol ng aming amang San Francisco at aming inang si Santa Clara, ni Antonio de Buenaventura, ni Pedro Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo ang lahat sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob. Ito. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit ng pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, brothers.
magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayaan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang naman, susubuhin na walang naman. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Sa mga tatanggap, humilap po tayo sa gitna. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ang amin nawa pag-ibig ay lalong madagdagan ang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo'y magsiluhod para sa panalangin sa ika-6 na araw ng nobenaryo. Jesucristo, aming manunubos, tinanggap mo ang kalis ng pagdurusa at tinanggap mo ang pagpako sa krus upang magbigay puri sa Ama at mata mo ang aming kaligtasan. Jesucristo, aming manunubos, tinanggap mo ang kalis ng pagdurusa at tinanggap mo ang pagpapako sa krus upang magbigay papuri sa Ama at mata mo ang aming kaligtasan. Ang kabanal-banalan mong ina ay nakibahagi siyang pagdurusa sa krus at higit kanino man siya ang magbahaging ina ng pighati ay naunawan at nakikibahagi sa ating dalamhati at namamagitan para sa atin. Batid namin ang mapagligtas na kahalagahan ng aming mga pagdurusa kaysa sa iyo hangad naming magkaroon ng kinakailangan lakas na tatanggapin ang mga ito at ialay ang aming mga panalangin sa ngalan ng lahat ng mga kapatid naming nagdurusa. Amen. Magsitayong lahat para sa pag-iinsenso sa ina Stop taking meeting notes and click na mapag-ampon. Magsiupo ang lahat para sa ilang mga mensahe. Magandang gabi sa inyong lahat, kapayapaan at pawang kabutihan sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating tagapagdiwang para sa ika-6 na misa nobenaryo para sa karangalan ni Maria, ang ina ng mapag-ampon, na si Reverendo Padre Roberto Pefianco from the Order of Friars Minor, at ang ating Vicar Provincial
ng probinsya ng province of San Pedro Bautista. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating tagapagdiwang ngayon. Ayan. Pangalawa, ako ay nagpapasalamat sa inyong active participation dito sa banal na pagdiriwang, na tayo'y nagnilay, na tayo'y nagsimba at nakiisa sa banal na misa. Ayun. Gusto ko lang sabihin na hindi pa tapos ang ating pagdiriwang. Dahil bukas meron pa tayong misa nobenaryo. Ayun. So nasa ano pa lang tayo? Nasa pang-anim pa lang tayo. Bukas ay ang pang-7th. Tama ba? At magaganap ang misang ito, tama ba? By 8 o'clock or 9 o'clock ng gabi. Ang ating tagapagdiwang naman bukas ay si Reverendo Padre, tama ba? Si Dennis Bernardo Marcelo. Ayun. Sana ang ating Vice Chancellor, ang Vice Chancellor at Cura Paroko ng St. Joseph the Worker Parish. Naanyayahan na tayo'y makidalo sa banal na pagdiriwang hanggat sa kapistahan ng ina ng Nuestra Señora de los Desamparados, ang ina ng walang mapag-ampon. Tayo'y magnilay, no? Alam kong mahirap ang ating sitwasyon ngayon, pero sa pananampalataya, ayun nga yung sinabi ni Father kanina, no? Napanood ko rin yun. Siguro ay masasabi ko lang ay konting discernment lang, no? Ang pagmamahal, no? Na ang inyong presensya dito ngayon ay tunay na pagmamahal para sa ating ina ng walang mapag-ampon, kay Maria. Pero hindi lang pagmamahal ang ating dinadala ngayong araw. Meron rin tayong mga intensyon, mga sariling intensyon, mga dasal, no? Mga nire-request natin, ano, 'di ba? Kaya tayo nandito ngayon. Mahal tayo ng ating mahal na ina at papakinggan niya ang ating mga sariling intensyon. Ayun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Bago lamang tayo magtapos, nais ko lamang pasalamatan ang bumubuo ng kapistahan ito at ang nag-atubili sa lahat ng nagaganap simula pa noong day 1 ng ating novena at ang nagla-live stream ngayon, no? Walang iba kundi ang Kura at ang parish priest, wala pala to, ang ating kapatid na si Brother Julito Mercado. Maraming salamat po, Father. Pangalawa, ako po ay mag-aanunsyo lamang na bukas pa rin po ang ating aplikasyon para sa mga nagnanais sa kabataan na gustong tumugon sa tawag ng Diyos sa pagsunod sa yapak ni San Francisco ng Assisi, no? Kilala naman natin, at ngayon ay ang taon niya sapagkat kanyang 800 year ng kanyang pagkamata at muling pagkabuhay ng ating amang Serapiko, no? Si St. Francis. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po lahat po ng gustong sumali ay mag-file up, sumali po kayo dun sa aming Discord server na nakapost sa mga podcast namin, and we hope na mas dumami pa ang ating vocation and open pa po ito hanggang May 10.
hanggang linggo na lang po. So, sa mga gusto pang sumali at gusto magsali pa ng mga kaibigan, ay wag na po mag-atubili na sumali. So magsitayo na po ang lahat. Sumayin nyo ang Panginoon at sumayin nyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay.